Breaking news mga kabayan, lumiliit na ang mundo para sa mga sangkot sa flood control scandal. Nitong mga nakaraan lang, daan-daang mga luxury assets, kabilang ang mga sports car at ari-arian, ang sabay-sabay na finris ng gobyerno. Ang lambat ng Anti-Money Laundering Council ay lalo pang humihigpit. Pangalawa sa ating mga balita, ang investigasyon sa flood control scandal ay patuloy na lumalawak at ngayon ay nakatutok na sa Cebu. Matapos ang pananalasa ng mga nagdaang bagyo, sisilipin na ng ICI ang mga proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso sa probinsya. At pangatlo, ang anino ng flood control scandal umabot na sa Davao. Isang panibagong revelasyon ang sumabog kung saan idinadawit na ngayon ang isang dating advisor ni dating Pangulong Duterte at campaign donor ni Vice President Sara Duterte sa mga umano'y ghost at substandard projects. Panghuli, hindi rin nakapagtago ang mga questionableng flood control projects sa Batangas. Isang exclusive report ang naglantad kung paano ang halos 900 milyong halaga ng kontrata sa iisang bayan lang ay tila pinaghati-hatian lamang ng 4 na kumpanya. At ang resulta, mga gibagibang pader at proyektong substandard. Bago tayo magpatuloy, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Malaking bagay po ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa gitna ng patuloy na investigasyon sa isa sa pinakamalaking iskandalo sa bansa, isang panibagong opensiba ang inilunsad ng gobyerno. Ayon sa isang report ng Business World, mas humigpit pa ang hawak ng Anti-Money Laundering Council o AMLC sa mga ari-ariang konektado sa kontrobersyal na flood control projects. Nakakuha ang AMLC ng kanilang ikapitong freeze order mula sa Court of Appeals, isang galaw na nagdagdag ng dose-dosenang high-value properties at luxury vehicles sa lumalaking listahan ng mga frozen assets. Ang utos na ito, na halos isang buwan mula noong huling issue, ay sumasakop sa 45 real estate properties at 81 mga sasakyan. Ayon sa AMLC, kasama rito ang mga luxury sports cars, SUVs at motorsiklo na pag-aari ng mga dating opisyal ng gobyerno, bagamat hindi pa nila pinapangalanan kung sino-sino ang mga ito. Ang bigat ng operasyong ito ay hindi biro. Sa ngayon, ang kabuuang bilang ng mga na-freeze na assets na may kaugnayan sa flood control scandal ay umabot na sa mahigit 2,000 na may tinatayang halaga na aabot sa 6.3 billion pesos. At inaasahan pa ng AMLC na patuloy pa itong tataas habang lumalalim ang investigasyon. Sa isang pahayag, tiniyak ni AMLC Executive Director Matthew David sa publiko, hindi pa tumitigil ang kanilang mga pagsisikap. Pero ano ang susunod na hakbang pagkatapos ng freeze order? Ipinaliwanag ng AMLC na maghahain sila ng petition for civil forfeiture. Sa simpleng salita, ito ang proseso para tuluyang mabawi ng gobyerno ang mga frozen assets na ito na posibleng i-auction sa hinaharap para maibalik ang pera sa kaban ng bayan. At habang ang gobyerno ay naghahabol sa mga ari-arian, isang malaking pangalan na idinadawit sa iskandalo ang gumawa ng sarili niyang galaw. Ang dating lehislador na si Elizalde Zaldico ay hindi umano maghahain ng counter affidavit kung sakaling formal na siyang kasuhan sa ombudsman. Ayon sa kanyang abogado na si Roy Albert Rondain, ang dahilan, may pag-aalala sila na ang kaso ay hinahawakan sa isang biased na paraan. Naniniwala raw sila na prejudged o nahusgahan na ng ombudsman ang kaso laban kay Zaldico. Sa ilalim ng mga ganitong sitwasyon, wala talagang tactical benefit ang pagpa-file ng counter affidavit, sabi ni Rondain. Dinagdag pa ng abogado na si Zaldico ay nasa abroad para sa medical treatment at natatakot umano para sa kanyang buhay kung babalik siya sa Pilipinas. Hindi ko siya masisisi at hindi ko rin irerekomenda na umuwi siya sa ilalim ng mga ganitong sitwasyon, sabi ni Rondain, na naglarawan kung paano gusto ng kalahati ng bansa na ikulong si Zaldico habang ang kalahati naman ay gustong ibitin siya sa pinakamalapit na puno. Sa gitna ng legal na dramang ito, ang sigaw para sa hustisya ay lalo namang lumalakas. Isang koalisyon ng mga civil society organization, ang Tindig Pilipinas, ang nanawagan sa gobyerno na sampahan na ng mga nararapat na kaso ang mga opisyal na sangkot. Ayon kay Sylvia Estrada Claudio,
Ko-convenor ng grupo, dapat ay kasong plunder ang isampa na isang non-bailable offense para masigurong maaresto ang mga akusado at masimulan na ang pananagutan. Nanawagan din sila na agad na suspindihin ang mga opisyal na dawit sa investigasyon. Hindi na dapat sila manatili pa ng kahit isang araw sa kanilang posisyon ng kapangyarihan at hindi dapat bigyan ng pagkakataong impluwensyahan ang takbo ng hustisya. Dagdag ni Claudio, ang laban ay malinaw. Sa isang banda, ang gobyerno sa pamamagitan ng AMLC at OSG ay determinadong bawiin ang bawat sentimong ninakaw. Sa kabilang banda, ang mga akusado ay gumagawa ng kanilang mga legal na maniobra. At sa gitna ng lahat, ang taumbayan ay naghihintay at nananawagan para sa iisang bagay, accountability. Ang pagbawi sa bilyon-bilyong piso ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng tiwala sa ating mga institusyon. Matapos ang malawakang pinsalang iniwan ng mga bagyong Tino at Yuan, ang mata ng gobyerno ay nakatutok na ngayon sa Cebu. Ayon sa isang ulat ng Bilyonaryo News Channel, iinspeksyonin na ng Independent Commission on Infrastructure o ICI ang mga questionableng flood control projects sa probinsya, partikular sa sentro nito. Ang anunsyo ay binitawan mismo ni ICI Special Advisor, retired General Rodolfo Azurin Jr. Sinabi niya na nais nilang malaman kung saan napunta ang 26 na bilyong piso na budget ng Cebu, isang halagang unang iniulat ni Gobernador Pam Barriquatro. Ayon kay Azurin, lahat ng mga agencies na sa tingin namin ay makakatulong sa ongoing investigation, they should be involved. DTI, Bureau of Customs, of course COA, lahat naman. Sabi ni Azurin, kabilang sa mga ahensyang tinututukan nila ngayon ay ang Bureau of Internal Revenue o BIR, Bureau of Customs, Commission on Audit o COA at ang DPWH. Inaasahan daw nila na makabuo ng mga kaso mula sa kanilang on-ground investigation at hindi lang ito basta-bastang investigasyon. Inihayag ni Azurin na sa 421 ghost flood control projects na natukoy sa buong bansa, 80 sa mga ito ang prioridad ngayon ng komisyon at ang mga kontraktor ng mga proyektong ito ay kasama umano sa 15 hanggang 18 kontraktor na una ng tinukoy ng Pangulo. Pero habang ang isang kamay ng gobyerno ay nag-iimbestiga sa nakaraan, ang isa naman ay kumikilos na para sa hinaharap. Sa isang meeting ng DPWH, inihayag ni Secretary Vince Dizon na bibigyan nilang buhay muli ang 2017 Cebu Flood Mitigation Master Plan, alinsunod sa utos mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kasalukuyan po, nag-aanda na kami ng execution plan or ng implementation plan. We have to start now. Ayon kay Secretary Dizon, na sinabing ang utos ng Pangulo ay ipatupad ang mga ganitong plano sa buong bansa, hindi lamang sa Cebu. Para tumulong sa muling pagbuhay ng plano, inimbitahan pa si dating Public Works Secretary Babes Singson na siyang nakaupo noong unang binuo ang naturang master plan. Ipinaliwanag ni Singson na ang solusyon ay hindi lang simpleng flood control. Ang tamang approach daw ay ang Integrated Water Resources Management. Hindi lang ito tungkol sa pagtayo ng pader laban sa baha. Kasama rito ang proteksyon sa mga watershed, pag-ipon ng tubig para sa inumin, irigasyon, hydropower at maging turismo. Ang lahat ng planong ito ay minamadali na ngayon. Giit ni Secretary Dizon, kailangan nilang ipatupad ang 2017 Master Plan sa lalong madaling panahon. Lalo pat tinatayang 10 buwan na lang ang natitira bago muling dumating ang sunod-sunod na mga bagyo sa bansa. Ang laban sa Cebu ay nagsisimula pa lang. Isang laban na hindi lang tungkol sa paghahanap ng mga ghost project, kundi sa pagtiyak na ang bilyon-bilyong pondo ng bayan ay hindi na muling maglalaho na parang bula, lalo na kapag buhay at kabuhayan na ang nakataya. Habang patuloy na lumalalim ang investigasyon sa flood control scandal, isang panibagong pasabog ang binitawan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Ayon sa isang ulat na tinampok sa Bilyonaryo News Channel, may mga nakalkal na questionableng proyekto sa Davao Region na posibleng pumasok sa kasong technical malversation. Ayon kay Ridon, may mga proyektong nakasaad sa General Appropriations Act o GAA ng 2021. Pero lumalabas na ibang proyekto ang pinaggamitan ng pondo ng DPWH. Inihalimbawa niya ang mga flood control projects sa Davao na sinasabing kumpleto na. Pero sa mga dokumentong nakuha mula mismo sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website,
Lumabas sa isang hiwalay na validation report na hindi pa pala tapos ang ilan sa mga ito. May mga nakita ring umanong kakulangan sa proyekto base sa itinakdang benchmark cost na 250,000 piso kada linear meter na nagpapahiwatig na substandard ang pagkakagawa. Pero dito na pumapasok ang mas mabigat na aligasyon, ang technical malversation. Ipinaliwanag ni Ridon na sa 2021 GAA may proyektong nakalista bilang construction of revetment along Talomo River, Right Bank, Davao City. Ngunit ang proyektong pinondohan ng DPWH Davao City ay ang construction of revetment along Talomo River. Halos magkapareho ng pangalan pero magkaiba ang coordinates o lokasyon. Sa madaling salita, ang pera na para sa Project A ay posibleng ginamit sa Project B. Ayon sa Article 220 ng Revised Penal Code, ito ay maaaring isang krimen kung saan ang isang opisyal ng gobyerno ay gumagamit ng pondo ng bayan para sa layuning iba sa itinakda ng batas. Dahil dito, nananawagan si Ridon na dapat papanagutin ang DPWH Davao City District Engineering Office. At sino ang mga nasa likod ng mga proyektong ito? Bukod sa mga kumpanyang pag-aari ng mga diskaya tulad ng St. Timothy Construction, Alpha and Omega General Contractor at YPR General Contractor, isang bagong pangalan ang lumutang. Direktang idinawit sa mga proyekto ang Genesis 88 Construction, isang kumpanyang pag-aari ni Glenn Escandor. At hindi basta-basta ang pangalang ito. Si Escandor ay ang dating Presidential Advisor on Sports noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod pa riyan, siya rin ay isang campaign donor ni Vice President Sara Duterte noong tumakbo ito sa pagka-vice-presidente. Ang revelasyong ito ay naglalagay ng isang panibagong dimensyon sa iskandalo. Hindi na lamang ito tungkol sa mga kontraktor at mga opisyal ng DPWH. Ito ay umaakyat na at kumakabit sa mga pangalang may malakas na koneksyon sa politika, partikular na sa Davao City. Ang tanong ngayon, ang mga proyektong ito ba ay simpleng kapabayaan lamang o isang kalkuladong galaw para ilihis ang pondo ng bayan? Sa paglutang ng pangalan ni Escandor, ang investigasyon ay tiyak na magiging mas masalimuot at mas mainit sa mga susunod na araw. Sa patuloy na pagpapalalim ng investigasyon sa flood control scandal, marami pang anomalya ang patuloy na nabubunyag. Sa isang exclusive agenda report ng Bilyonaryo News Channel, isang nakakagulat na sitwasyon ang kanilang natuklasan sa bayan ng Balayan, Batangas. Mga gibagibang river walls at nabuwal na pader ang tumambad kay Batangas 1st District Representative. Ang personal niyang inspeksyonin ang ilang flood control projects sa kahabaan ng Binambang River. Bukod sa mga bumigay na istruktura, nabungkal din ang ilang sheet pile na nadiskubreng hindi lang substandard, kundi wala pa sa tamang sukat. Bakit ang ibinaon na sheet pile ay 4 meters lang, samantalang tinanggap ng mga DPWH engineers ang trabaho na nangangailangan ng 12 meters? Tanong ni na naghahanap ng sagot kung ano ang gagawin ng ahensya ngayong natuklasan ang discrepancy. Sinuri ang mga kontrata para sa mga proyektong ito. Sa isang kahabaan lang ng Binambang River na may sukat na humigit kumulang 1.5 kilometro, 12 flood control contracts ang kanilang natuklasan. At dito na pumapasok ang pasabog. Ang kabuang halaga ng 12 kontratang ito ay aabot sa 889.2 million pesos. At ang malaking halagang ito ay tila pinaghati-hatian lang ng 4 na kontraktor. Kabilang dito ang 2 solong kontrata para sa Frandel Construction, isa para sa Diskaya-owned Alpha and Omega General Contractor, at isa para sa Vicmar Construction Incorporated. Ang natitirang 8 sa 12 kontrata ay joint ventures sa pagitan ng mga kumpanyang ito, kabilang ang VR Patron Builders and Developers Corporation. Ang mas nakakabahala ay ang presyo. Kung susumahin, aabot sa 276,000 piso per linear meter ang gastos sa mga hinati-hating proyektong ito. Isang sistema na una nang na-flag ng DENR dahil sa paulit-ulit na paglalagay ng mga umano'y overpriced na kontrata sa iisang lugar. Ngunit isang pangalan ang lalong umangat sa investigasyon, ang Frandel Construction. Sa 12 kontrata sa lugar, 10 rito ay may kinalaman sila. At ayon kay Congressman, lahat ng proyektong hinawakan ng Frandel na kanilang nakita ay sira o damaged.
Actually, wala kaming nakitang flood control project nila dito na hindi damaged. Diretsahang pahayag ng kongresista. Sa mas malalim na pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, nadiskubre na noong 2023 nagsimulang lumobo ang mga kontrata ng Frandel. Mula sa 177 milyong piso noong 2022, bigla itong tumalon sa mahigit 600 milyong piso kada taon sa mga sumunod na taon. Sa kabuuan, halos 2.5 billion pesos na halaga ng DPWH contracts ang nakuha ng Frandel mula 2018 na lahat ay matatagpuan sa Batangas. Ang isa pa sa mga kumpanyang sangkot, ang VR Patron Builders ay una na ring iniulat na pagmamay-ari ng pamilya. Patron ng San Jose, Batangas, isang pamilyang may malakas na koneksyon sa politika. Dahil sa mga natuklasang ito, nananawagan si Congressman na imbestigahan ang mga nasabing kontraktor, lalo na ang Frandel, dahil sa paulit-ulit umanong substandard na proyekto sa kanyang distrito. Ang tanong ngayon, paano naaprubahan at tinanggap ng DPWH ang mga proyektong ito kung sa unang tingin pa lang ay makikita na ang mga depekto? Ang kwento sa Balayan, Batangas ay isa lamang patunay na ang ugat ng korupsyon ay mas malalim pa kaysa sa inaakala ng marami.